Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa aking mga kamatis. Ayan, nandito ulit tayo ngayon sa aking mga gulay. So ang ginawa ko nga pala ngayong araw ay eto, naglagay ako ng bubong ng aking kamatis. Ayan, so ang plano ko sana ngayong taon ay hindi na maglagay ng bubong ng kamatis. Gusto kong itry na walang bubong yung aking kamatis kasi sa tagal ko nang nagtanim ng kamatis guys, lagi talagang may bubong. Kaya lang, nung nakaraan kasi na nagtanggal ako ng mga dahon tsaka yung mga sanga ng kamatis ko, napansin ko na yung stem niya ay nagka-crack na dahil nga sa sobra sa tubig. Sunod-sunod na kasi yung ulan at malapit na rin yung rainy season sa amin. So, ayan, napilitan akong maglagay ulit ng bubong nila para maiwasan ng magka-crack ulit yung kanyang stem. So, maganda din kasi na may bubong yung kamatis para maiwasan nating magkasakit yung kanilang dahon. Tsaka, kapag namunga na at pula na yung bunga, maiwasan din nating mag-crack yung kanyang bunga. So, ayan, napilitan akong maglagay ulit ng bubong ng aking kamatis. Tapos, meron akong gusto ipakita sa inyo ngayon kasi napakabihira lang natin, lalo na sa Pinas, hindi natin nakikita to. So, ito nga pala ay puno ng carrots. So, kapag pinalaki mo yung carrots, ito yung hitsura. Tapos, kapag namulaklak siya, ito yung bulaklak niya guys, para siyang bouquet. Ayan, napakaliit ng kanyang bulaklak guys. So lahat yan bulaklak na napakaliit. 'Di ba? Para siyang bouquet. Kapag hindi pa siya nag-bloom, ganito yung hitsura. Ayan. So kapag hindi pa siya bloom, ganito. Tapos unti-unti na siyang mag-bloom, ganito. Yan, 'di ba? Napakadami ng bulaklak niya guys. At napakaliit din ng buto ng carrots. Ayan. Pag bloom na talaga siya, ganyan na yung itsura. Para siyang bouquet. So, punta naman tayo ngayon sa aking watermelon. So, yung tanim ko nga pala ngayon na watermelon ay dalawa lang yung tinanim ko ngayong taon. So, last year ang tinanim ko ay bali 3 puno. So, ngayon ay 2 lang. Tapos, ito ay, ang ginagawa ko sa watermelon every year ay 4 lang, 3 to 4 lang na sanga yung ginagawa ko. So, ito yung pinaka-main na niya. Ito, pinutol ko na. So, ang ko na pagputol ay binibilang ko yung dahon. Pinakaunang dahon, ayan, 1. Ito, 2, 3. Tapos, ito, 4, 5. So, pang-anim. Sa pang-anim na dahon, pinuputol ko yung niya. Yung ayun, yung gumagapang, ayan, pinuputol ko para magsanga siya, mag-produce siya ng bagong sanga. So, ito na yung sanga niya. Ayan, 1, 2, 3, 4. So, mostly, ang ginagawa ko ay 3 lang. So, ngayong taon, 4 yung ginawa ko. Tapos, kapag itong sanga niya ay nagkaroon na naman siya ng sanga, ayan, tinatanggal ko rin. Ayan. So, ito lang yung mini-maintain ko. Kanina, tinanggal ko to kanina. Ayan, pagpunta ko dito siya galing sa pinakapuno. So, kapag nagkaroon siya dyan ng bagong sanga, tinatanggal ko rin. So, ito lang yung mini-maintain ko. Bali, 4 lang. So, ito yung pagapangin ko. So, mayroon siyang bubong kasi kapag nagbunga na siya at maiwasan siyang makainom siya ng maraming tubig, lalo na kapag may bunga na. Kasi nabibiyak yung bunga kapag napasobra siya sa tubig. Ayan, para din siyang succulents. Yung watermelon tsaka kamatis. Ayan. So, ayan yung hitsura guys. And, ito nga pala yung ginawa ko rin ngayong hapon. Ayan. Pinalitan ko na yung nilagay ko dito. Yung dati na nilagay ko dito ay itim. So, ngayon ay yung pang, natagal siya, pang greenhouse. Ayan. So, yan, medyo mataas yung guys. Tapos, kapag gusto ko siyang isara, ayan, ito, ibaba ko lang siya. Nilukot ko lang siya. Mayroon talagang pang dito, pang lukot. Yung ginagamit talaga pang roll. Pero wala akong ganon kasi etong akin ay hobby lang naman. So, ayun. So, kapag gusto kong itaas na naman, ayan, ko lang. Ilukot-lukot ko lang. Ayan, i-roll on ko lang guys. Tapos, isabit ko lang doon sa
dulo. So may sabitan dito. Ayan, ganyan lang. Tapos hanggang ano, ayan, may sabitan dyan sa dulo. So ganyan muna kasi mayroon akong hawak. So ayan yung hitsura niya kapag nakasara siya. Ayan. So dito muna tayo ngayon kasi ang last update ko yata sa inyo, etong nakatanim dito ng mga echeveria ay 1 month ago na. So, ayan, i-update ko kayo ulit kung ano na yung hitsura dito sa mga echeveria ko dito. Ayan, may mga halo-halo dito guys, may mga sedum din. Pero mostly talaga ay mga echeveria yung mga tinanim ko dito. So, ayan guys, di ba? Kitang-kita na oh, naglakihan na sila ngayon. Ayan, di ba? So, umpisa tayo dito. Meron nga pala ditong na nagkasakit. Ayan, nanlagas na lang siya. Si Porposorum. So, yung dahon niya ay hinayaan ko lang dyan. Baka magkaroon siya ng baby sa dahon. Tapos, meron ako ditong flower blanc. Ayan, meron na rin siyang baby. Ayan, medyo malaki na rin siya. Tapos meron ako ditong black rose na napaka-chubby rin ng dahon. Yan, bali 3 to siya sa isang puno. Yan, di ba ang chubby? Tapos meron ako ditong si pink berries na hindi na siya pink. At napakarami niyang mga baby sa stem. Yan, nag-blush na siya ngayon guys. Napaka-healthy niya at napaka-chubby. Ayan, hindi na siya pink. So, hindi ko alam sa taglamig kung magpipink ba siya. Tapos, meron tayo ulit dito na bagong Rejoice. Ayan. So, maganda yung Rejoice kapag pinalaki, guys. Kasi yung isa kong Rejoice last year na malaki, nilagay ko na sa pot. Tapos, eto naman siya, si Blue Topaz. So, marami akong Blue Topaz, kaya lang sa lahat ito yung pinakamalaki na Blue Topaz ko. Tapos, meron ako ditong Claudia. Ayan, bumuka na siya, guys. Tapos may mga dahon dyan. Yan ay dahon galing sa flower stalk ng Claudia. Yan. So meron din ako ditong ruby tent. So itong mga dahon na to ay mga bago na lang to guys. Kasi kinatings ko to siya. Tapos nilagay ko sa pot yung mga cuttings. So ito na yung mga bago niyang babies. Galing doon sa stem. Tapos ito napakataba ni Lovely Rose. Sobrang taba niya guys. Napakalaki ng dahon. Yan, di ba? Napaka-chubby. So, ayan guys. Napaka-chubby ng ating Lovely Rose dito. Mayroon din ako ditong ayan, mga naipropagate sa dahon na Lovely Rose. Tapos, mayroon tayo diyang mga marum. So, yung mga marum na yan ay galing doon sa nasira kong mga marum na nilagay ko sa pot. At meron ako ditong blue haze. Ayan, mga blue haze na napaka-chubby. Tapos, ito naman siya, si Red Bell. Ayan, napakatulis ng dahon. Tapos, napaka-dumi ng kasi yung mga talsik-talsik na puti kapag umulan, ayan, natatalsikan sila. Tapos, meron ako ditong Sedeveria humilii. Ayan. At ito naman siya, si Neon Breaker. Tapos ito nasira last year. Tapos nasundan pa nung winter kasi nagkaroon siya ng frostbite. So ngayon unti-unti na siyang bumabalik na naman sa dati. At yung mga baby sa ilalim, ayan, lumalaki na rin. Tapos ito naman si Apus. Ayan, malaki na rin si Apus. At Marum. So marami akong nilagay dito na Marum kasi marami akong Marum. At meron ako ditong nilagay na Fun Queen. Kanina lang nilagay ko dyan. Pinalit ko doon sa marum na nasira kanina. Kasi may nasira dito na marum. Ayan, pinalitan ko ng Fun Queen. At ito naman siya si Orpit. Ayan. Unti-unti na siyang nakarecover guys. Kasi last year talaga ay pumapangit talaga siya. Yung mga dahon niya lumiliit. At ito naman yung hindi ko alam kung to. Ano ko to siya guys, propagation from seeds. So ito lang siya ang nag-success sa lahat ng buto na pinropagate ko na ganito. Ayan.
Tapos, yung galing sa mga arrangement ko na Ronyoni ay, ayan, ito ay galing sa arrangement. Unti-unti na rin silang lumalaki ngayon dito. Yan, ito oh, sobrang laki na niya guys oh. Ang haba ng dahon oh. Si Ronyoni ay. Tapos, meron nga pala akong nabili sa Daiso na variegated Merinay. Ayan. So, dito ko nilagay para mas mabilis dumami. So, marami na siyang mga baby ngayon sa stem. Ayan, sa baba. Ayan, kumakapal na siya guys. Unti-unti na naman siyang kumakapal dito. So, sana dumami siya ng dumami. Tapos, yung sa gilid nga pala ay mga Crazy in Ryan. Kasi nung naglipat ako ng Crazy in Ryan, ayun, naglaglagan yung mga baby. Naghiwa-hiwalay sila guys. So, yung iba dito ko nilagay. Tapos, yung iba naman nilagay ko sa arrangement. Ayan, mga Crazy in Ryan. Tapos yung aking Blue Surprise. Ayan, medyo malaki na siya. Tapos ito nga pala ay si Unslow. So yung kabatch nito na nasa loob ng greenhouse ay maliit pa rin. So ito siya ang pinakamalaki. So ito naman siya si Hyalina. Yan, na hindi na siya purple. So kapag na-stress si Hyalina ay purple yung kulay. Yan, nag-green na siya dito. Tapos, meron tayo ditong maliit na si Vrave. Ayan, napaka-chubby ng dahon, di ba? Si Vrave yan, guys. And, meron nga pala ako ditong si Mumuka variegated. Ayan, itong cluster. Mumuka yan, guys. Kasi yung Mumuka ko, lagi na lang siyang nasisira kapag nasa pot, so nilagay ko na lang siya dyan. Tapos, meron ulit tayong Santa Luisa. Ayan, yung bulaklak tinanggal ko, iniwan ko na lang yung mga dahon kasi gawin kong propagation. Tapos, meron ako ditong lime and cherry. Ayan, para siyang nag-variegate. Tapos, para siyang nag-crested. So, nilagay ko siya dito kasi ito lang yung naiba na lime and cherry na naipropagate ko. So, dito ko siya nilagay. At meron ako ditong red drina. Ayan. Na hindi na siya red. So, yung nasa loob ng mini greenhouse ko hanggang ngayon ay mapula pa rin. Tapos, ito naman siya si Nana Hukubini. Ayan. Medyo malaki yung dahon niya dito. Tapos, ayan, raindrops ko hanggang ngayon. Ayan, unti-unti na naman siyang nagkaroon ng bagong bump. Tapos, ito naman siya si Frank Reynolds. So, 3 yung Frank Reynolds ko. Yung 2 ay nag-goodbye last year. Nasira siya, guys. Hindi ko alam bakit nagkaroon siya ng, mga mushy leaves. Ayun. Tapos, ito naman, Hyalina Hybrid. Yan, napakalaki na niya. So, sakop na niya yung butas, guys. So, sa sobrang laki niya ngayon. At, ayan, yung iba dito, medyo palaki na ng palaki. Tapos, ito nga pala si Ito lang yung nag-iisang ko, malaki na Margaret Rapin. Ang dami niyang baby, guys. So, paikot yung baby niya. Kasi yung Margaret Rapin ko last year, bigla na lang siyang nanglagas. Hindi ko alam bakit. So, mabilis lang siyang manlagas, pero mabilis lang din siyang i-propagate. Ayan. Sana dumami na naman yung Margaret Rapin ko kasi dati marami akong Margaret Rapin. Ayan, medyo malaki na rin siya. So, ayan. Tapos, ayan yung iba dito. Ito nga pala yung pinakaunang na i-propagate ko na Crispy Beauty. So, ito lang siya yung natira, guys. Yung iba na goodbye kasi nung hindi ko nadiligan. So, ayun, na goodbye yung kasamahan niya. So, ito na lang siya ang natira. Ito yung first batch na pinropagate ko na Margaret Rapin. Yan, medyo malaki na siya. Tapos, ito si Maroon Hill. Yan, nagchachabi na naman siya dito, guys. At meron ako ditong Bloody Maria. Yan, napakatulis ng dahon. At si Brown Rose. Tapos ito yung na-propagate ko sa dahon na nanlagas last year. So ito siya, Margaret Rapin din. May isa dito na kinain ng uod. Ayan, nawala siya. Tapos meron dito isa pa, ayan, lumabas na talaga sila sa butas kasi nung nilagay ko sila dyan ay hindi pa sila kita. Ayan. Tapos meron ako ditong Madiba.
Yan. So, mayroon pa ditong isa na hindi pa masyadong nakaano. Wala pa siguro siyang masyadong ugat, kaya ayan. Medyo kulubot pa rin siya hanggang ngayon. So, ayan guys, yung ano dito, hitsura nila, ayan. Medyo malaki na talaga sila dito ngayon. Ayan. So, yun lang guys ang latest update natin for today. Ayan, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!